Magandang araw mga kababayan, at nandito tayo sa may Makaiban Bridge dito sa Santa Maria, Bulacan, kung saan unti-unti nang nilalamon yung tulay dito ng baha. Makikita nyo naman konti na lang po ay talagang hindi na madaanan po ito. Ilang dangkal na lang po ito at aapaw na itong Makaiban Bridge, Makaiban Floodway. Rumaragasa na rin yung tulay dito, yung baha. Pagka lumakas pa ito mga kababayan, sabi ni tatay kagabi, umapaw daw po itong baha dito sa tulay. At ngayon ay bumaba na. Pero sabi ni tatay, pag lumakas pa yung matinding ulan na sanhi ng malakas sa bagyo o malakas sa pag-ulan, ay kakainin po itong tulay na ito. Ayan, kung makikita nyo, konti na lang talaga, mawawala na itong tulay. Yung sasakyan natin nandun sa kabila. So anumang oras ay mapapatakbo tayo pagka tumaas yung baha dito. Talagang konting-konti na lang, yung agos ay napakalakas. Talagang napakahirap po pagka ganitong mga sitwasyon. Bumabagyo, lalo na yung mga bahay sa tabing mga ilog ay kawawa. Sa Marikina, bumabaha na rin at umaapaw din yung baha doon. At mahigpit na nananawagan ng local government doon na magsilikas na yung mga tao sa mga tabing ilog na sakop ng Marikina River. Dahil napakahirap po pagka kayo'y inabutan ng baha. Baka pati kayo ay magwisang buhay mga kababayan. Huwag nang matigas ang ulo. Kung ano ang inuutos ng otoridad, pumunta na doon sa binigay na evacuation center. Ito'y update lamang natin sa mga kaganapan ngayon mga kababayan, dahil wala namang nagre-report dito sa Bulacan, kaya tayo na lang po ang magbigay ng mga balita tungkol dito. Kung kayo'y taga Santa Maria, Bulacan, ay passable pa po itong Makaiban Bridge. Nakakadaan pa ang mga motorista dito. Pero pag lumakas ang ulan mga kababayan at magdamag na rumagasa ang pagbagsak ng bagyo, alanganin po ito. Napakalakas po ng hangin dito. At yung mga clearing operation dito ay naglilinis. Tinatanggal nila yung mga nakabarang mga ugat ng mga malalaking puno, mga basurang nakalagay sa mga singit-singit ng tulay na ito, para yung daloy ng baha ay tuloy-tuloy at hindi magbara dito na sanhi ng pag-apaw. At si Kuya nandun, nangunguha ng mga basura na pwedeng pakinabangan, na pwedeng ibenta at pangbili ng bigas. Tignan natin si Kuya at ating papasadahan. Pasadahan natin ano ba ang ginagawa niya sa oras sa mga ito. Ano bang mga kwento sa likod ng mga istorya mga kababayan, para malaman natin, lapitan natin ang balita. Napakalakas naman ng radyo ni Kuya. Akala mo nasa disco siya at nagiinuman sila. Dito tayo. At malakas yung Malakas ang hangin dito. Akala mo electric pan na number 10. Ayan. Eto na.
Ang sinasabi ko mga kababayan, rumaragasa ang daloy ng tubig. Buti nga nalagyan po ito ng mahabang pader mga kababayan. Na gaya ng Marikina, pag wala ito, naku, wash out lahat ng mga bahay dito. Ganyan po ang tulay dito sa Makaiban Bridge mga kababayan. Dapat ipakalat nyo itong video na ito para malaman ng mga driver at mga motorista na pwede pang daanan ito. Pero pag magdamag ang ulan at tuloy-tuloy ang bagyo, asahan nyo, patuloy na tataas ang level ng tubig dito. Ang kitang-kita nyo mga kababayan, patuloy po na lumalakas po ang pag-ingay nung nilalabas ng floodway na ito. Talagang delikado ito pag tuloy-tuloy ang ulan. Buti nga yung mga bahay dito nagsilikas na yung mga tao. Dati kasi maraming mga dito, maraming mga tao, maraming mga bahay na nakatirik dito, ngayon ay wala na. Dahil nalaman nila sa balita na merong parating na malakas sa ulan at pinakamatinding bagyo sa buong mundo. Sabi nung balita, malala pa ito sa Yolanda. Kasi 3 bagyo na malalakas mga kababayan. Sing lakas si Manny Pacman. Pag sumuntok, tulog. Baka umapaw din dito eh. Umapaw din dito kagabi. Hindi ko alam boss eh. Ano yan? Kuya, ano yan? Isda ba yan? Ano, kalakal? Kalakal. Pangbenta. Pambenta. Okay, kala ko isda yan. Pambenta. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabalita mga kababayan. Sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ito ang kaganapan dito sa Santa Maria, Bulacan. At sa mga susunod na panahon, pupunta tayo sa Marikina upang magbalita ng mga kaganapan doon para malaman nyo kung ano yung mga tunay na sitwasyon